guys, bago magsimula yung vlog na to, yung motor na to na mapapanood yun, nabenta na. So, matagal na yung vlog na yun. Ngayon ko lang na-edit. Tignan nyo nga, kalbo na tayo. So, sa video na yun, na to, makikita nyo, kapal pa ng buo. So, yun. Na-solve na yung motor na yun. Parang ano na, last week or last week. Mga ganun. So, wala na yung motor na yun. Pero yun, sana mag-enjoy kayo sa video na to. So hello guys, bagong vlog ulit. At ngayong vlog, bababaan na natin yung isang DU3 natin kasi ang pangit ng fitment. Tapos masyado malambot yung shocks pagka gagamitin natin side ng side yung chassis. So ito, apply tayo na shocks. Ano to, 240mm adjustable. So adjust natin siya sa pangatlong level or 3, 4, ganun. 3 or 4. Kasi pag dito malambot sa sayad. So magpapalit tayo likod na gulong kasi nakalagay doon 2.50. Ito 90-90 na. Magbabawi tayo ng gulong magkakapal para tumaas. Yung inaano kasi natin, yung fitment ng airbox. So mamaya pakita ko sa inyo. Yun. So sa gulong tayo magbabawi para tumaas. Sa shock saman para sa fitment ng airbox pati nung sa kaha para ganyan lang yung clearance niya, maganda yung fitment niya. So ito, pakita ko sa inyo. So baba na tayo. So shoutout sa Beast Tires. Ayan, Beast Tires yung gamit nating gulong 90-90 semi slicks to, race tire. Ayan, babakat yung kuko mo. Ayan o, ayan o, yung dalawang yan, malambot. So makapit talaga to. So let's go. Ganito yung sinasabi kong fitment sa inyo. So dapat ganyan ma-achieve natin. Yan, kita nyo, ganyan yung fitment. Mga 1 inch siguro yan. Yan, hindi natatama yan kahit maglaro. Yung gulong ko 90-90 rin. Ito kasi guys, kung titignan nyo to, mataas, parang tipaklong. Tapos yung manipis ang gulong natin sa likod. Ayun o, ayun yun, 3 fingers gap. Ang pangit so bababa pa natin. Wait guys, flat pa nga ang gulong sa rucksack. Wait, hanginan muna natin. Pag hindi, paayos natin. Baka sumingaw lang sa labi So okay na guys, hanginan na natin. Matigas na. Ito yung issue. Kita nyo yan. Sobrang laro. Tapos untog na to. You know, chassis na yun. Sobrang lambot. Ito, mas matigas yan. Mas magbabawi tayo sa gulong para perfect fitment dito. Yun yung tinitignan kasi sa DU3 yung fitment ayoko naman ng sagad-sagad talaga. Gusto ko magamit ko pa rin. Pwede ka pa rin mabilis na takbo. So, tanggalin natin yung tambucho. Tapos tanggalin natin yung gulong sa likod. Tapos yung shocks naman, tatanggalin lang tong airbox. Tsaka upuan pala dito. Angat mo to para yung tornilyuhan dun sa taas. Kasi ang hirap pag dito mo tatanggalin So guys, natanggal na natin. Babalikan ko kayo. Punta lang tayo sa vulcanizing shop. So let's go. Ayan, ganda ng gulong. Linis, parang L3 na.
ito yung nakakabit. Ayan, ganyan yung difference niya. 240, siguro ano to? 250? 250 mm? Hula ko lang 240 or 245 mm to. Hindi ko alam eh. Basta yun yung difference. Ito adjustable yung tigas lambot. Ito kasi wala. Pagka lumambot to, wala na. Palit na. Ito, matigas. So yun guys, tapos na natin yung isang DO3. Naayos na natin yung fitment. Nagpalit tayong gulong sa harap ng 2.50. Tapos agad adjust na lang tayo sa shocks. Binaba natin para hindi tumama yung gulong dito. Kasi yung pinalinisan natin yung mag na pumutok yung gulong na sobra ng hangin si kuya. Mas manipis yun eh. Ayun, sabog. Buti may extra tayong tire. Ayan. Sakto naman yung fitment niya. Static na yan, kaya hindi na maglalaro. Sakto ang fitment lang. Ang ganda ng fitment niya. Meaty look, men. Ganda ng clearance. Tapos dito, ang ganda pa ng clearance. Saktuhan, men. Yan yung tindig niya ngayon, guys. Sheesh. Meaty look. Saktuang ano lang. Lowered lang. Saktuang fitment lang, diba guys? Sheesh. Brembo sticker lang ba on? Ganda oh. Meaty look, kapal ng gulong sa likod.